ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Agad na inilabas at ibinaba itong warrant of arrest para dito kay Moira. At dito naman na pinuntahan ng mga pulis kung saan ito naka-check-in ito si Moira. Subalit nagtataka ang mga pulis na kung bakit gulong-gulo itong kwarto ni Moira at tila nagmamadali nga daw umalis. At nakumpirma nga nila na wala na doon itong si Moira. At dito naman na ipinagtataka ni Giselle na hindi naman daw naka-check out itong si Moira. At kung bakit nawala ito sa kwarto. At maya-maya nga ay napansin nga dito ni RJ itong si Doc Carlos Benitez at nagtaka ito na kung ano nga ba ang ginagawa ni Carlos Benitez dito sa hotel kung saan naroon itong si Moira. At agad naman na nakahanap ng rason itong si Carlos upang idahilan niya dito kina Giselle at RJ. At sinabihan siya na may tumawag daw sa kanyang pasyente at kinakailangan siya sa hotel na iyon. Subalit yun pala ang pakay dito ni Carlos na tulungan nga itong si Moira at nakipagkita ito. At dito tinanong ni Carlos si Moira na kung may visa ba daw siya sa Japan. At kayang-kaya daw siyang bigyan ng bagong identity ng kaibigan ni Carlos doon. At passport. At dito naman na sumang-ayon itong si Moira. Kaya naman pala makakapunta itong si Moira sa Japan. Subalit ay hindi niya ito magtatakasan itong kaso na inihain at isinampa dito ni RJ at Giselle sa kanya. Dahil naroon nga itong si Lynette at Annalyn. At makikita ni Annalyn itong si Moira doon. At yun nga ay mapagdudahan nila na ang tumulong at kasabwat ni Moira upang tumakas ay walang iba kundi itong si Carlos Benitez. Samantala, ibinaon at itinago naman ni Moira itong pera na milyones. At dito nga may matanda na lalaki na nakapansin sa ginawa ni Moira at agad na kinuha ng lalaki ito at inireport dito sa kapulisan at dinala niya ang pera na iyon dahil duda ng matandang ito na galing daw ito sa masama at tama nga ang kanyang hinala. At ipinakita nga ng mga pulis ang larawan kung itong babaeng ito ang naglagay roon. At nakumpirma nga ng lalaking ito na yun nga ang babae at kumpirmado na nga na si Moira ang nagtago sa mga perang nakulimbat niya dito kina Giselle at RJ. At hindi matatakasan ni Moira itong mga kaso na laban sa kanya. Kaya halog-hugi naman ng mga kapulisan kung saan lupalop itong si Moira magtatago at hindi niya pa rin matatakasan ang batas na para nga sa kanya. Samantala, tuwang-tuwa naman itong si Lynette at itong si Annalyn na nakarating na nga ng Japan. At kasama dito itong si Doc Lyndon Javier. At sa wakas ay makapagbanding na rin sila dito ni Annalyn at hindi isipin itong mga problema na nasa Pinas. At dito nga hindi asahan na makikita nga nila doon itong si Moira. At dahil sa nagmamakawa nga itong si Zoe kay Carlos Benitez na siya na lamang ang matatakbuhan niya upang matulungan ang kanyang ina dahil ayaw niya raw daw makulong ito. Kaya hindi naman nag-atubiling bigyan ng tulong itong si Carlos kaya isinasantabi niya muna ang pagpunta ng Japan at manatili dito sa Pinas kung saan dinadahilan niya dito kay Annalyn at Lynette na may mahalaga daw siyang pasyente na kailangang iligtas at susunod na lamang daw itong si Carlos doon. At agad naman na pumayag din itong si Lynette at ganoon din itong si Annalyn dahil trabaho nga ang idinadahilan ni Carlos at mas mahalaga nga iyon. Kaya hindi na nagpatumbik-tumbik pa itong si Carlos at agad na pinuntahan itong si Zoe. At dito niya nakita kung papaano na tila nasaktan ng husto itong si Zoe sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Kaya yan po ang ating patuloy na pakabangan mga kapuso bukas kung ano magiging kahinat na ngayon makukumpirma ng mga kapulisan na ang tumulong kay Moira ay walang iba kundi itong si Doc Carlos Benitez. Yan po aking karagdagang latest update at maraming pong salamat.